Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi pa man nakakabawi si Cindy sa panlulumo niya sa biglaang pag-alis ng hunterya ni McCoy ay may isa pang sampal na dumating sa kanya. Hindi niya alam kung paano niya nagawang harapin ang bisitang nagpakilalang nobya daw ni McCoy. Pero ngayon ay magkaharap silang nakaupo ni Audrey sa sala. Kamangha-mangha si Audrey. At hindi niya mapigilang ma-insecure sa ganda nito. Ito marahil ang dahilan kung bakit biglang natakot si McCoy pagkatapos na may mangyari sa kanila. Siya rin ba ang babaeng kasama niya sa Zebus noong una silang magkakilala? Kinumpirma naman nito ang hinala niya. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung waitress sa Zebus, sabi nito. Iyon ay pagkatapos siyang pasadahan nito ng nanguring tingin mula ulo hanggang paa. Kung tingnan siya nito ay para siyang dumilang sa sapatos nito. Tumango siya. Diyos ko! Parang nasobrahan yata si McCoy sa pagiging mabuting Samaritano. Literal kang kinupop niya, eksaheradong sabi nito. Sunod-sunod na umiling ito. At ano naman ang kapalit sa pagpapatira niya sa'yo rito? Kailangan ko bang sagutin yan? Sigurado siyang may nabuo ng hinala sa isip nito. At kahit pa magpaliwanag siya rito ay hindi na mababago pa iyon. Lalong tumapang ang mukha nito. Hindi mo na kailangang sagutin yan. May ideya na ako kung ano ang kapalit ng pagtulong sa iyo ng kasintahan ko. Mariin ang pagkakabigkas niya sa salitang kasintahan, may diin, may paninira. Naniniwala ka bang seseryosohin ka niya? Isa ka lang niyang libangan, isang pampalipas oras. Gaya rin ng ibang babae na dumaan sa buhay niya. Isang diversyon dahil alam niyang hinding-hindi ko siya mapapapayag na magpakasal sa kanya. Pero oras na magsawa siya sa iyo. Kawawa ka lang. Sanay na akong harapin ang mga katulad mo. Yung mga babaeng akalay may puwang sa mundo ni McCoy. Tumingin siya sa akin, malamig at punong-puno ng paghamak. Gawin mo na lang sa gusto mong pabor, miss. Iwasan mo nang lalo pang mapahiya. At ano nang iminumungkahi mo, anya sa matatag na tinig. Nagkukunwari siyang walang interes, waring inip na inip. Bahala ito kung ano ang gusto nitong paniwalaan. Gusto na lang niyang matapos na ang paghaharap nilang iyon para umalis na ito. Iwan mo na siya. Pumayag na ako sa matagal na niyang alok na magpakasal kami. Tinanggap ko na rin ang pamumuhay dito at ang pansamantalang pagtalikod sa aking career sa pagmumodelo. Pero mukhang hirap siyang sabihing lumayas ka na sa buhay niya. Hayaan mo ako na ang magsabi sa iyo kung bakit. Mataman kanyang tiningnan, mata sa matang tila may paghusga. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, muling nagsalita. Birhen ka pa nang mapasa iyo siya. Pakiramdam niya ay umakyat ang lahat ng dugo sa ulo niya. Kahit hindi niya tingnan ang sarili sa salamin, alam niyang pulang-pula ang mukha niya ng mga sandaling iyon. Pati ba naman ang sekretong bagay na iyon ay kailangan pang sabihin ni McCoy rito? Narinig niya ang nakakainsultong tawa ni Audrey. Miss, palaging nangyayari yan. Kung hindi man ang kasintahan ko ang nakauna sa'yo, sigurado akong may ibang gagawa rin noon. Kaya huwag mong ilagay ang lahat ng bigat ng konsensya sa kasintahan ko. Hindi naman iyon mangyayari kung wala ang pahintulot mo. At kung gaano kagaling si McCoy sa kama, hindi na rin ako magtataka kung bakit ayaw mo siyang bitawan. Hindi siya kumibo. Nasasaktan siya ng sobra na ang isang pribadong bagay na namagitan sa kanila ni McCoy ay sinabi pa nito kay Audrey. Pero ito na ang una't huling pagkakataon na magiging mabait ako sa'yo, miss, nakangiting dagdag niya. Pero alam niyang sa likod ng ngiting iyon, gusto na siyang sugurin at kalmutin nito. Sinasabi iyon ng mga mata ni Audrey. Lumayas ka na sa buhay namin. Kapag hindi mo ginawa ang sinabi ko, ihanda mo na ang sarili mo sa mas matindi pang eskandalo kaysa roon sa nangyari sa iyo sa Zebus. Hihintayin ko rito si McCoy. Mag-uusap kami pagtatapang-tapangan niya. Ayaw na ni McCoy na madatnan ka pa rito. Kaya nga ako nandito para ihatid sa iyo ang mensahe. Bumalik ka na kung saan ka man niya pinulot, dagdag pa nito. Tumayo na siya pagkatapos.
Sana ay naging malinaw ako. Sana makauwi na si McCoy dito para sa pamangkin niya. Pero sa ngayon, sa bahay ko muna siya titira hanggat hindi ka pa umaalis dito. Kuha mo na siguro iyon. Nakuha pa nitong umiti sa kanya. Hindi siya nakakibo. O siya, aalis na ako. Pagkasabi niyon ay umalis na nga ito. Tunog na lang ng suot nitong heels ang narinig niya. Pagod na pagod ang pakiramdam niya nang mawala si Audrey. Masakit pa rin ang katawan niya mula sa nangyari kagabi. Ang halo-halong emosyon sa biglaang pag-alis ni McCoy at sa hindi inaasahang pagdating ni Audrey ay sobra-sobra na at unti-unti nang inuubos ang lakas niya. Bakit hindi mo bigyan ng kahit kaunting pagdududa si McCoy? Malay mo ba naman kung nagsasabi ng totoo ang babaeng yon? Umaasa pang sabi ng utak niya. Pero pinalis niya iyon sa isip. Niloloko lang ba siya ni McCoy simula't simula? Ganoon ba ito kasama at katuso? Sa pagkakatanda niya, sinabi nito na ang kubo na iyon ang sanktuaryo nito. Na walang ibang nakakaalam na may rest house ito roon maliban kay Vince. Kahit magulang nito ay hindi yata alam ang tungkol doon. Kailan lang daw nito nabili ang ari-arian na iyon at hindi pa nakakapunta roon ang mga magulang nito. Siguro'y talagang espesyal si Audrey kaya alam niya ang lihim na lugar ni McCoy. At paano naman ito malalaman ang tungkol kay Keisha? Siguradong nagkausap ito at si McCoy. Pero magagawa nga bang sabihin ni McCoy rito ang namagitan sa kanilang dalawa ng nagdaang gabi? Pati ang napaka-personal na detalyeng isa siyang birhen ng angkinin nito. Paano ka rin naman nakasigurong hindi kayang sabihin ni si McCoy ba talaga iyon sa nobya niya o kasintahan gaya ng sinasabi ng babae? Ni hindi mo nga lubos na kilala ang lalaki. Masyado kang nadala sa gwapong mukha, mayamang estado sa buhay at sa simpatikong personalidad ni McCoy. Totoo ang lahat ng iyon. Hindi niya ito ganoon kakilala. At kahit ganoon, nagawa pa rin niyang ibigay ang buong sarili sa kanya. Mahal niya ito. Iyon lang ang kaya niyang ibigay na katwiran sa lahat ng nangyaring iyon. Iisa lang ang dapat niyang gawin ngayon, lalayo na siya sa buhay nito. Uwi na siya. Paalam, McCoy. Pinuntahan niya si Keisha sa silid nila. Matamang pinagmasdan niya ang payapang mukha nito. Hindi niya namalayan ang pagpatak ng mga luha mula sa mga mata niya. Paalam, Keisha. Hinalikan niya ito sa matambok na pisngi nito. Mamimiss kita. At ang iyong tiyo, tahimik niyang dugtong. Ayokong tuluyang mawala sa buhay niyo, pero ganun talaga ang mangyayari. Mula nang makauwi si Cindy sa Maynila, naging matamlay na siya. Ipinagpatuloy na lamang niya bilang leave ang kanyang suspensyon. Pakiramdam niya ay patang-pata ang katawan niya. Bugbog pa pati ang isip at damdamin niya. Madalas ay nasa silid lamang siya. Pasok, sabi ni Cindy nang makarinig siya ng mahihinang katok sa pinto ng kwarto nila ni Sharona. Pumasok ang daddy niya. Sa kabila ng mabigat na pakiramdam ay napangiti siya nang makitang nakasuot ito ng slacks at polo. Noong nasa Hunterial pa siya ay nagsimula na itong magtrabaho sa kumpanya ng ninong niya bilang supervisor sa garments factory niyon. Ang ninong Doming ay inakay lang ng daddy niya sa pagnenegosyo ng garments. Sa Maynila iyon nagtayo ng pabrikan yon. Ayos ka lang ba, anak? Tanong nito nang maupo ito sa gilid ng kama niya. Tumango siya. Oo naman, Papa. Bakit naman iniisip ninyo hindi ako okay? Natatawang tanong niya. Mataman siyang pinagmasdan nito. Pilit na sinalubong niya ang mga mata nito. Ang totoo ay nagdurugo ang puso niya. Sobrang nasasaktan siya. Pagkaalis ni Audrey sa bahay ni McCoy sa Hunterial ay agad na rin siyang nagpaalam kay Manang Juling. Kampante ang loob niyang umalis dahil alam niyang may magbabantay naman kay Keisha hanggang bumalik doon si McCoy. 4 na araw na ang nakalilipas mula noon. Napatunayan niyang totoo ang sinabi ni Audrey sa kanya dahil mula nang umalis siya sa Hunterial ay wala pa siyang narinig mula kay McCoy. Patunay lang iyon na talagang wala itong interes na kausapin pa siya. Hindi siya makapaniwalang ganoon pala ito kaduwag. Nahinayaan pa nitong si Audrey ang kumausap sa kanya para makuha niyang hanggang sa kama lang ang namagitan sa kanilang dalawa. Niwala itong lakas ng loob para direktang kumprontahin siya. Ikaw rin naman, Cindy. Wala ka ring tapang para hintayin ang pagbabalik ni McCoy sa Hunterial. Basta ka na lang tumakas. Dahil doon, naging duwag ka rin. Ano pa ang saysay na hintayin niya itong makabalik sa Hunterial? Sinabi na ni Audrey ang gusto nitong sabihin sa kanya.
Hindi siya mananatili pa sa bahay nito para hintaying lagyan nito ng asin ang sugat sa puso niya. Sapat na ang pinsalang na idulot niya. Umalis siya ng Hunterial ng mabigat ang puso. Cindy! Napatingin siya sa daddy niya. Napagtanto niyang nanlalabo pala sa luha ang mga mata niya dahil hindi niya agad ito nakita. Ilang beses siyang pumikit at dumilat para pigilin ang pagpatak niyon. Anak, patawad, anito, sabay yakap sa kanya. Alam kong nahihirapan ka dahil sa nangyari sa kabuhayan natin. Pero nangangako akong magbabago ako. Unti-unti gagaan din uli ang buhay natin. Kapag nakaipon kami ng mommy mo, babalik na kayo sa pag-aaral ninyo ni Alas. Ako na uli ang tatayong padre de pamilya sa bahay natin. Papa, pigil na pigil niya ang kanyang emosyon. Hindi niya pwedeng ibuhos dito ang sakit na nararamdaman niya. Hindi niya gustong malaman pa ng pamilya niya ang kasawian niya. Gusto kong magpasalamat sa iyo, anak. Sa pag-ako mo ng responsibilidad sa panahong windang ang papa mo. Salamat, Cindy, may emosyong sabi nito. Walang anuman, papa. Sandali siyang nag-atubili, ngunit sa huli ay nagpasya siyang itanong na rin ito. Pwede ba akong magtanong, papa? Kahit ano, Cindy. Gusto niyang malaman mula rito ang sagot. Nagkaroon ba ng pagkakataon na nagkaroon kayo ng relasyon sa ibang babae? Kumunot ang noo nito. Pagkatapos ay sunod-sunod itong umiling. Aaminin kong naging chronic gambler ako. Pero ni minsan ay hindi ako nagkaroon ng relasyon sa ibang babae. Bakit mo na itanong, anak? Wala, papa. Nanaginip lang kasi ako na nagkaroon daw kami ng kapatid sa labas ni na Alas at Sharona, pagsisinungaling niya. Alam niyang nagsasabi ito ng totoo. Kung bakit pangalan nito ang sinabi ng kapatid ni McCoy na ama ng anak nito, wala siyang ideya. Niyakap siya nito. Panaginip lang yon, Cindy. Hindi totoo yan. Kagaya rin ng panaginip na lang ang naging pagkalulong ko sa sugal. Hindi na ito maulit. Nagising na ako. Sapat na ang pagdurusang dinanas ng pamilya ko. Ginagawa ko ang lahat para kay Sharona. Ayokong pati kayo ni na Alas at ng mommy mo ay mawala ang respeto sa akin. Magiging maayos din ang lahat, papa. Darating din ang panahon na mapagtatanto ni Shawi na nagbago na kayo, alo niya rito. Basta magkakasama tayo, nasisiguro kong walang imposible. Mariin niyang ipinikit ang mga mata habang nakayakap dito. Bagsak man ang pag-ibig niya, unti-unti namang nakakabangon ang pamilya niya. Sapat na iyon para kahit paano ay gumaan ang pakiramdam niya. Mag-isa niyang dadalhin ang sakit at magpapagaling. Alam niyang hindi siya nag-iisa, marami ng babaeng umibig, nawala ang puri at nasaktan ng sabay-sabay. Sigurado siyang makakabangon din siya. Sa ngayon, patuloy ang ikot ng mundo. Kumusta ang bakasyon mo? Isinara muna ni Cindy ang locker niya bago sinagot si Ella. Ayos lang. Kumusta naman dito? Ayos lang din, humina ang tip noong mawala ka, sagot nito. Hindi na bumalik dito yung maarteng kabatch mo. Nalaman sigurong wala ka rito. Hindi na yon manggugulo rito, natitiyak na sagot niya. Noong huling mag-usap sila ni Alas, sinabi nitong unti-unti na nitong napapalambot si Carlisle. Nagpaabot nga raw ito ng paghingi ng dispensa sa kanya. Wala na sa kanya iyon. Alam niyang isang araw ay magkukrus uli ang mga landas nila ni Carlisle, lalo pa at laging bukang bibig ito ni Alas mula nang makabalik siya mula sa Hunterial. Halika na, pasok na tayo, yaya niya. Okay ka lang ba? Peke siyang tumawa. Bakit ba lahat na lang yata ng tao, tinatanong kung okay ako? Sa tingin mo ba, ayos lang ako? Oo, maikli nitong sagot, napabuntong hininga siya. Saka na natin pag-usapan iyon, sabi niya. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin sa'yo, pero kumain dito si McCoy at yung babaeng kasama niya noong unang beses na awayin ka ni Carlisle. Matagal silang nag-usap. Muli ay ang tila pagpiga sa puso niya. Nagiging pamilyar na masyado sa kanya ang sakit. Hayaan na natin sila, Anya. Sinusubukan niyang makalimot at magpatuloy. Hindi tamang alagaan pa niya sa puso niya ang ganoon katinding sakit. Ipinagpasalamat niyang hindi na nito ipinilit pa ang topic na iyon. Magkasabay na silang pumasok sa loob. Nag-aayos siya ng mga mesa nang ipatawag siya ni Mrs. Feliciano sa opisina nito. Maligayang balik, Cindy, anito. Salamat po, ma'am, mahina niyang tugon. Sabi niya na bahagyang nagtataka sa ginawang pagsalubong nito sa kanya. Maluwang na maluwang ang pagkakangiti nito sa kanya.
Noong huling magkita sila ng patawan siya nito ng suspensyon ay halos magbuga ito ng apoy sa mga mata. Pero ngayon, doon ka na muna sa function room magserbisyo. May espesyal na reserbasyon doon, sabi nito. Tumango siya. Para namang may karapatan siyang magreklamo sa pag-a-assign nito sa kanya roon. Ano ng okasyon? Marriage proposal, sagot nito. Ang weird naman. Napapailing siya nang lumabas siya ng opisina nito. Parang kilig na kilig ito sa okasyong idaraos sa function room. Noon lang niya ito nakitang ganoon, parang teenager na hindi mapakali. Saka ano naman ang nakakakilig sa marriage proposal? Maraming engagement na hindi natutuloy sa kasalan. Bakit ka naman naging ganon kasinikal, Cindy? Hindi hinto ang pag-ikot ng buhay ng ibang tao dahil lang nabigo siya sa pag-ibig. At hindi ibig sabihin na lagapak ang pag-ibig niya ay ganoon na rin ang mangyayari sa lahat ng babae sa mundo. May ilan talagang maswerte sa pag-ibig. At may ilan naman na malas. Nakakalungkot lang na sa huling kategorya siya kabilang. Sa susunod na kabanata, malalaman kung sino ang magpo-propose ng kasal sa function room, isang revelasyon na maaaring ikagulat ni Cindy. Maari rin siyang harapin ang isang desisyong magpapabago sa takbo ng kanyang damdamin at kapalaran. Kaya abangan natin